Balita sa radyo. Pasado alas 10 ng umaga nang matagpuan ang bangkay ng isang dalagita sa isang tapsihan. Ang buong akala ng mga napapadaan sa naturang lugar ay nakatulog lamang ito dala ng kalasingan. Pero nang lapitan ito ng isa sa mga waiter ng nasabing kainan, doon napag-alamang wala na itong buhay. Lunes, 6:40 a.m. It's Monday at tinanghali ako ng gising. Pagmulat ko ng aking mga mata, doon ko lang napagtanto na naka-uniform pa pala ako nang makatulog ako kagabi. Hindi ko masyadong maalala ang mga nangyari. Bumalikwas ako ng bangon at mabilis na hinanap ang aking red doll shoes na iniregalo sa akin ni Nana, ang aking ina. Hay nako, ayoko nang malay today dahil baka masermon na naman ako ng tiklip na nanay ng best friend ko na si ring teacher namin, si Mrs. Ocampo. Anyway, focus muna ako sa paghahanap ng red shoes ko. Oh, I forget to mention. Last Saturday was my birthday. No, I mean last Friday pala. Therefore, it's been 3 days since I received that red shoes from Nana as a gift. Well, lagi namang red ang mga gifts na nire-receive ko mula sa kanya. Hays, hindi ko pa rin tumakita so I quit. Next time ko na lang hahanapin dahil baka malate pa ako, knowing that I don't even have any idea what time is it already. Maybe ibang sapatos na lang muna ang isusuot ko. Nagmadali akong lumabas ng aking kwarto at bumaba, ngunit pinilit kong maging marahan. Plano kong dumiretso na sa school since naka-uniform naman ako. Wala naman akong naaamoy na kakaiba sa sarili ko at malinis pa rin ang suot ko. So okay lang na dumiretso na nang hindi naliligo at nagpapalit ng damit. Hindi naman halatang hindi ako naligo at ipinantulog ko pa ang suot kong uniform. I pack my things and check my wallet and I'm ready to go. Subalit bago pa man ako tuluyang makarating sa may pintuan, ay bumungad na agad sa akin ang isang stamp note sa aming refrigerator. Mira, you're grounded. Nang mabasa ko ang nakasulat sa note, wala na akong nagawa kundi ang mapapikit na lamang habang patuloy pa rin sa marahang paglalakad. I forgot to mention again, 3 days nga pala akong hindi umuwi since I left last Friday, which happened to be my birthday. Pero kasama ko naman si Uncle Joey, Nana's brother, kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Ilang sandali bago pa man ako tuluyang makalabas, ay nahagip na ng paningin ko si Nana habang tahimik na naghuhugas ng mga plato. Tumikhim ako upang ipanghiwatig sa kanya ang aking presensya habang unti-unting inaalis ang bak na nakasukbit sa aking balikat. Pansamantala naman siyang huminto sa kanyang ginagawa at bahagyang yumukod. Humakbang ako ng konti upang lumapit sa kanyang kinatatayuan. Kahit nakatalikod siya sa akin, ay ramdam ko ang galit niya. Nana, nanginginig kong sambit. I'm sorry, nakayuko lang ako habang sinasabi ko yan. Hindi siya umimik, kahit singal ay wala. Wala akong anumang reaksyon o tugon na natanggap mula sa kanya. Muli siyang bumalik sa kanyang ginagawa at tanging tunog lang ng mga plato ang aking narinig. Kilala ko si Nana. Kapag galit siya sa akin, hindi niya ako pinapansin. Kung mayroon man siyang gustong sabihin sa akin, isusulat lang niya yun sa isang papel at ididikit sa refrigerator upang mabasa ko. And as I've heard, I'm grounded. Pasok na po ako, Nana. Pamamaalam ko sa kanya ng buong paggalang. Isinukbit ko muli ang aking bag at lumabas na ng aming bahay. Hindi na ako naglakad pa ng malayo dahil sa tapat lamang nito ay sakayan ng jeep patungong sa eskwela ang aking pinapasukan. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong ideya kung anong oras na. Pumili ako ng jeep na kaunti lamang sakay. Nang makasakay ay pumwesto ako sa bandang dulo malapit sa exit ng jeep. Hindi pa man ako nakakaupo, napansin ko na agad ang kakaibang amoy. Ang baho. Doon ko na napansin na lahat pala ng pasahero ay nakatakip sa ilong nila. Nang mapag-awi sa bandang unahan ng tingin ko, napansin ko ang isang pasaherong may bitbit na bilaong puno nang sa tingin ko'y bilasang isda. Kaya nan pala ang sangsang ng amoy. Kaunti lamang ang pasaherong nakasakay sa jeep. Medyo may kabagalan ng pag-usad nito dahil nasa bandang palengke na kami. Siksikan ng mga tao at animoy nagmamadali ang lahat kaya naman hindi magkamayaw ang mga sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi pa rin mawala sa isip ko si Nana. Alam kong nagtampo siya sa akin. Aminado naman ako na kasalanan ko rin ang lahat. Pare after ng birthday celebration ko sa bahay,
ay umalis din ako kinagabihan at kung hindi ako nagkakamali, kaninang madaling araw lang ako nakauwi. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip kay Nana, ibinaling ko na ang aking atensyon sa ibang bagay. Napagpasyahan kong pagmasdan ang mga pasahero. Sa unahan ng jeep, malapit sa driver, ay may isang babae na sa tingin ko'y nasa 35 na ang edad. Chubby ito at nakaduster lang. Sa katapat naman niyang upuan ay may isang lalaki at babae. Nakasandal yung babae sa lalaki at sa wari ko'y tulog na tulog ito kahit na bahagya ko lamang makita ang mukha nito. Sweet. Muli kong tinanaw ang lalaking sinasandalan ng tila tulog na tulog pa ring babae. Malaking lalaki siya. Siguro nasa 30s ang edad. Nakasuot ng puting sombrero at tila nag-uunahang makadungaw mula sa kanyang kap ang kulot na kulot niyang buhok. Nakaitim na sando lamang siya at rag na maong pants. At kahit na hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya, sigurado akong gwapo siya. Ngunit mas napuko ng babaeng nakasandal sa kanya ang aking pansin. Nakayuko ito at nakasubsob sa kanyang dibdib. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha ng babae dahil nakatalokbong ito ng malaking tuwalya na sumasakop sa kanyang mukha. Dahil hindi naman natatakpan ng tuwalya ang likurang bahagi ng kanyang ulo, makikitang may kahabaan niyang buhok na kasing haba lang din ang sa akin. Siniyasat kong mabuti ang babaeng tila antok na antok at ni hindi man lang gumagalaw. Nakakabay pala rito ang lalaki na kulang na lang ay yakapin na ito. Naka-skinny jeans na maong ito at napapatungan ng jacket na itim ang katawan. Ngunit ang nakapagtataka lang, wala itong anumang sapin sa paa. Marungis ang mga paa nito at naninilaw na medyo nangingitim ang mga kuko. Di sinasadyang napaharap sa gawi ko ang lalaki, ngunit hindi naman napatingin sa akin. Oh my God, hindi ako maaaring magkamali. His Uncle Joey, Nana's brother. Pigumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko na rin naiwasang iangat ang yakap kong bag upang maikubli ang aking mukha. Is this real? Sino ang kasamang iyon ni Uncle Joey? May babae siya. Bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig na punong-puno ng yelo. Hindi ko matanggap at ngayon nasasaksihan ng dalawang mata ko. Oo, may namamagitan sa amin ni Uncle Joey. Sabihin man nilang hindi tama o ako saan man nilang nababaliw na ako. Walang sino mang makakapigil sa nararamdaman ko para sa kanya. Wala na akong magagawa. And I think hindi na lang ito basta pagtingin dahil I'm sure I already feel feelings for him. On the other hand, hindi naman siya tunay na kapatid ni Nana dahil sa pagkakaalam ko, ampun lang si Uncle Joey. Si Uncle Joey rin ang dahilan kung bakit kahit kami na ay umaalis pa rin ako ng aking birthday party para lang katagpuin siya. May gift daw siya sa akin, pero hindi yun isang bagay, kundi isang napakasayang pangyayari sa buhay ko. Dinala ako sa probinsya kung saan sabay silang lumaki ni Nana. I know it's stupid dahil hindi ko na nagawang magpaalam pa kay Nana. Pero birthday ko naman at alam kong mauunawaan nila ako. Isa pa, si Uncle Joey naman ang kasama ko kaya naisip ko na mga oras na yun na hindi naman siguro sila masyadong mag-aalala sa akin. Noon pa man, super close na talaga ako kay Uncle Joey dahil malambing siya sa akin. Marahil iyon na rin ang dahilan kung bakit tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Subalit kahit gaano pa man kami kasiya sa isa't isa, alam namin sa mata ng iba. Isang malaking pagkakamali ang aming relasyon. Kaya naman hindi pwedeng malaman ni Nana at Daddy Roger ang tungkol sa relasyon namin. Bukod sa tito ko siya, kahit nasa papel lamang, hindi rin katanggap-tanggap ang layo ng agwat ng edad naming dala. Wow! I'm 18 years old at higit 10 taon ang tanda sa akin ni Uncle Joey. One day I was surprised nang magtapat siya sa akin na gusto raw niya akong maging girlfriend. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye kung paano siya nagtapat sa akin at kapag naaalala ko ang lahat ng yun, kinikilig pa rin ako. Niyakap niya ako ng napakahigpit at saka ibinulong sa akin ang mga salitang I love you, Mira. Noong una, akala ko pa, tungkol lamang yun sa akin bilang pamangkin niya, kaya naman hindi ko masyadong binigyang pansin. But when he already kissed my lips that day, doon ko napatunayang may nararamdaman nga siya para sa akin at hindi yun bilang pamangkin lamang. Sa totoo lang, hindi naman mahirap magustuhan ng isang tulad niya. Tahimik lang siyang tao. Bukod dito, masasabi kong gwapo siya sa sarili kong kahulugan ng salitang ito. Matangos ang kanyang ilong, malalantik ang mga pilik mata, at natural na mapula ang manipis niyang mga labi. Artistahin siya sa kabila ng pagiging mahiyain at hindi palakibo.
Maganda rin ang kanyang pangangatawan. May ilang kamag-anak kaming nagsasabing may sakit daw sa pag-iisip si Uncle Joey, pero hindi ako naniniwala roon. Alam ko at naniniwala akong nasa normal na kondisyon siya at nakakapag-isip ng tama. Mainitin ang ulo niya kung minsan, subalit masasabi kong mabait siya sa akin. Mula noong magtapat siya sa akin, pinanatili na naming lihim ang aming relasyon, lalo na kay Nana. Hindi ako sigurado kung totoo nga itong nararamdaman ko para sa kanya. Subalit isang bagay ang nasisiguro ko. Ayokong mawala siya sa buhay ko. Kaya naman halos maghimagsik ang kalooban ko habang nakatanaw ako ngayon sa kanya at sa babaeng kasama niya. Sino ba kasi itong napakadungis na babaeng kung titingnan ay tila ayaw na niyang pakawalan. Alam kong halos kaidaran ko lang ang babaeng kasama niya kung pisikal na katangian ng pagbabatayan. Subalit di hamak naman na mas maganda ang format ko at lamang ako ng 10 paligo kumpara sa kanya. Ilang sandali pa, napansin kong nakapako rin pala sa kanila ang atensyon ng may edad ng babae na nasa tapat lang ng kanilang kinauupuan. Higit na nakatuon ang tingin ito sa babaeng nakasandal kay Uncle Joey. Manong, okay lang po ba yung kasama mo? Hindi na ito nakatiis na nagtanong kay Uncle Joey. Bahagyang kumilos si Uncle Joey upang ayusin ang tawalyang nakatakip sa ulo ng babaeng nakasandal sa kanya. Okay lang ho siya. Nakainom lang. Sigurado ho ba kayo? Ay mukhang namumutla na yun Iba na ang kulay. Muling puna ng may edad ng babae. Bahagya namang lumay-malay mula sa pagkakataling ng jacket nito ang kamay ng babaeng tila tulog na tulog at wala pa ring malay. Oo nga, iba nga ang kulay ng balat nito. Kumilos muli si Uncle Joey at inayos ang braso ng babae upang muling takpan ng jacket. Inilapit niya ang kanyang bibig malapit sa mukha ng babaeng natatakpan ng tawel at saka bumulong na sila lamang nakakarinig. Tanggalin mo kaya yung tuwalya sa ulo niya nang makahinga yan. Suwestyon ng babae. Okay lang daw ho siya. Nakangiting tugon ni Uncle Joey. Makasakit lang daw po ang ulo niya. Inihinto ng driver ang jeep at nilingon sila. Baka kailangan mo nang dalhin yan sa ospital. Iba na ang kulay niyang kasama mo. Lungumingon pa ito sa kanyang kaliwa at saka tumuro sa direksyon na iyon. Dito sa pagtawid iho, sa sakayan ng tricycle, sumalakay lang kayo dyan at dadalhin na kayo sa ospital sa looban. Sinipat ng tingin ni Uncle Joey ang itinurong direksyon ng driver at kalaunan ay nagdesisyon na rin itong bumaba. Inakay nilang pakbay sa kanyang babae na tila hindi pa rin nagigising at wala pa rin malay. Ngunit dahil malaking tao si Uncle Joey at may bruskong pangatawan, naging madali para sa kanyang ibaba ang babae. Kapwa napapailing ang driver ng jeep at ang may edad ng babae habang nakatanaw sa kanilang dalawa. Nang mapadama naman sa akin na uupo niya sina Uncle Joey pababa ng sasakyan, bahagya akong yumuko upang hindi niya ako mapansin. Mabuti na lang at nakatuon ang atensyon niya sa kanyang inaalayain, kaya walang dudang hindi niya ako nakita. May sakit na yata, hindi padalhin sa ospital. Pahabol na sabi ng driver bago muling bumaling sa manibela ng jeep nang tuluyan ang makababa sina Uncle Joey at ang kasama ito. Nangingitim na nga ang kulay Tatawa-tawa pang dugdong ng babaeng malapit sa kinauupuan ng driver. Pakiramdam ko'y pinagbagsakan ako ng langit at lupa dahil sa mga nasaksihan ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Na mga oras na yun, hindi maproseso ng utak ko kung ano ang nangyayari. Isa lang ang nasa isip mo. May karapatan ako sa kanya dahil ako ang kasintahan niya, kaya kailangan ko ng paliwanag. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nang mga andar na ang jeep ay mabilis akong sumibad pababa. Sa tingin ko naman ay hindi ako napansin ng driver dahil abala siyang nakikipagkwentuhan sa pasaherong kalapit niya. Buti na lang hindi ako napansin ng driver. Hindi pa kasi ako bayad. Lumingali nga ako upang hanapin si Uncle Joey. Nilakasan ko ang loob ko. Iba ang sakit na aking nararamdaman. Matinding selos. Kailangan kong alamin kung ano ang kanyang relasyon sa babaeng kasama niya. Nakita kong pumasok sila sa isang tapsihan. Katulad ng eksena kanina sa jeep. Nakakabay pa rin sa kanya yung babae at yapos naman ang kanyang brasong bewang nito. Halos buhat na niya ito at kulang na lang ituluyang pangkuhin dahil parang siya ang may akay-akay na lasing na nakatulog. Kahit ang mga paa ng babae ay hindi na ito may hakbang at lupaypay na rin ang ulo at tila sobrang kalasingan. Patakbo akong tumawid upang sundan sila. Sa tapat ng tapsihan ay may terminal ng tricycle. Ito marahil yung tinutukoy ng jeepney driver na sasakyan papuntang ospital. Ngunit taliwas sa inaasahan ko. Hindi ko nakita sina Uncle Joey sa sakayan ng tricycle. Sa halip na doon ko sila matagpuan.
Sa tapsihan ko sila nakitang pumunta. Agad akong pumasok sa tapsihan upang sundan sila. Open at walang takip o pinto ang pintuan ng kainan at kapansin-pansin ang malalawak na mga bintana nito. I know this place. Dito kami madalas kumakain ni Uncle Joey. Lalong kumulo ang dugo ko sa isiping may dinadala na siyang ibang babae sa lugar kung saan kami madalas nagpupunta. Dahil dito hindi ko napigilan ang sarili ko na isiping baliwala na ako sa kanya. Na marahil ay mas malalim na ang relasyon niya sa babaeng iyon kumpara sa kung ano ang namagitan sa amin. Naalala ko rin kasi na ilang beses ko siyang tinanggihan sa kama. Iniisip ko kasi na masyado pa akong bata para sa sex. And one more thing, takot akong mabuntis dahil siguradong malilintikan ako kay Nana, lalo na kapag natuklasan niyang si Uncle Joey ang karelasyon ko. Iyon rin ang madalas naming pag-awayan na kung minsan ay nagiging dahilan para saktan niya ako. Pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ewan ko, pero tila nga yata baliw na ako sa pagmamahal niya. Marahil dahil bata pa ako, o sadyang nakakahibang lang talaga ang atensyong ibinibigay sa akin ni Uncle Joey. Hinagilap ng paningin ko kung saang pwesta ang dalawa. Masyadong malawak ang tapsihan na ito, kaya medyo nahirapan akong tuntunin ang kinaroroonan nila. Hindi nagtagal, ay natuntun ko na rin ang pwesto nila. Palihim akong umupo sa likuran nila. Kung gaano kakaporsigidong alamin kanina ang kung anumang namamagitan sa kanila, ganun na lang ang panghihina ng loob ko na magkaroon na ako ng pagkakataong lapitan sila. Sa ngayon ay maghihintay na lang muna ako ng tamang pagkakataon para alamin ang totoo. Kapwa sila nakaupo at magkatabi, ngunit nananatili pa rin nakayukyuk ang babae sa mesa. Nakalugay pa rin ang buhok nito na siyang nagsisilbing takip sa kanyang mukha. Wala na ang towel na kanina ay siyang nakatabing sa kanyang ulo. Mukhang tulog na tulog pa rin siya at walang malay. Maya-maya ay tumakyo si Uncle Joey at pumunta sa counter area. Muli kong pinagmasdan ang babae. Nakatungo pa rin ito, walang imik at ni hindi man lang gumagalaw. Napatingin akong muli sa kanyang paa. Bakit nga ba wala man lang siya kahit na tsinelas? Ilang sandali pa'y napansin ko naman ang jacket na ngayon nakapatong na sa kanyang likuran. Iyon yung jacket na iniregalo ko sa kanya. Noong sinagot ko siya, bakit nga ba? Ngayon ko lang napansin. I can't help it anymore. Galit akong tumayo upang kumprontahin ang babaeng kasama niya. Ngunit nakapagpigil ako dahil biglang bumalik si Uncle Joey sa kanilang kinauupuan. Agad akong bumalik sa aking pagkakaupo habang pilit na itinatago ang mukha ko sa aking bag na siya namang kasalukuyang kayakap ko ng mahigpit. Hindi pa ito ang tamang pagpagkataon para makita niya ako. Nang muli ko siyang sulyapan, nakita kong hawak na niya ang towel na kanina'y nakatakip sa ulo ng babae at ngayon gamit na niya bilang pamunas ng kanyang pawis. Maya-maya dumating na ang order nila. Goto with meat and egg at soda. Katulad din ang palagi namin kinakain tuwing nagde-date kami at inaabot ang madaling araw sa pag-uwi. Dumating na ang order nila, subalit nananatili pa rin nakayukyok ang babae sa mesa at hindi gumagalaw. Mabilis na naubos ni Uncle Joey ang pagkain niya, kahit na mainit pa ito at sumunod na nilaklak ang soda. Normal ang kanyang kilos at tila kalmado lang. Hindi nagtagal ay tumayo na si Uncle Joey mula sa kanyang kinauupuan. Yumuko siya ng bahagya upang ilapit ang kanyang mukha sa tenga ng babaeng nakayukong natutulog pa rin at saka siya bumulong. Oh my God, I heard it. I heard what he whispered. Pagkatapos ng ginawang iyon ni Uncle Joey, ay mabilis siyang naglakad paalis sa lugar na iyon. Iniwan niya ang mga natitirang pagkain, maging ang kasama niyang babae. Nanginginig man ang tuhod ko'y pilit pa rin akong tumayo mula sa aking kinauupuan sa di kalayuan upang puntahan ang naiwang babae. Nang makalapit na ako sa kinaroroonan ng babae, ay natutob ko ang aking bibig at naglandas ang luha sa aking mga pisngi. Diyos ko! Napaluhod ako at napaupo sa harapan ng babae. Oh God, bakit po? Napatingala na lang ako habang puno na ng luha ang aking mga mata. Pagkatapos noon, ay aksidenteng napagawi ang paningin ko sa wall clock na nasa itaas ng mesa kung saan siya nakasubsob. It's almost 10:15 a.m. Napayuko ako at muling napatingin sa babae. Laking gulat ko nang mahagip ng aking paningin ang dibdib niya. Sa loob ng damit niya, sa may parteng dibdib, ay may nakasuksok na isang bagay. Isang sapatos, may red doll shoes. Ang isang pares naman ay nakatupi at nakasubo